ka, mga kapiksi. Pero mahal ka nitong person mo. Mahal ka nito guys, pero hindi niya pinapakita sa'yo mga kapiksi kasi ayaw niyang hawakan mo siya sa leeg. Pero kabaligtaran yung iniisip mo sa kanya. Hindi mo hindi mo iniisip na mahal ka niya, hindi mo iniisip na kumbaga parang nandun ka sa negative mga kapiksi. Ibig sabihin, ang nakikita mo sa kanya puro duda, siguro hindi siya nag-e-effort, kaya ganun yung iniisip mo sa kanya. Pero deep inside nitong person mo, mahal ka nito and masaya siya sa'yo. Okay? Yun yung totoong intention niya. Pero hindi mo yung nakikita mga kapiksi. Ang nakikita mo kasi sa kanya, yung puro away nyo, yung puro Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin yung current na feelings sa inyo ng person nyo guys. Kapag love reading, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, mga kapiksi, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo, okay? So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga love message, love advice, yung or energy na mapipick up sa inyo mga kapiksi. So, yung first guys, we have forgiving and learning, no? So, pwedeng nagkakaroon ng mga problema dun sa relationship nyo, mga kapiksi. And magkakaroon lang kayo ng kapayapaan kapag natuto kayo magpatawad, guys, no? Kailangan magkaroon ng acceptance, ng forgiveness. Actually, guys, importante ito. Kahit ano pang status ng relationship nyo, kahit na hiwalay na kayo or kahit na nagsasama pa kayo mga kapiksi. Kung nagsasama pa kayo, mas importante talaga na magkaroon kayo ng forgiveness guys, no? Para magkaroon ng kapayapaan yung relationship nyo. Kung hiwalay naman na kayo, importante pa rin ito guys para makalaya kayo sa mga negative na emosyon na dinala ng past relationship nyo kasi hindi nyo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil lang dun sa mga past ninyo ng iyong person mga kapiksi. So, it's time to move on, it's time to let go, it's time to forgive mga kapiksi, para maging mapayapa na yung inyong kalooban. Okay? Another message, Leo. Trust. Kailangan matutong magtiwala mga kapiksi. Love alone is not enough para masustain yung relationship. Kailangan may tiwala mga kapiksi. And you can trust the person if you can trust yourself. Kailangan, naiintindihan nyo ba? Hindi lang yung person mo yung kailangan mo pagtiwalaan. Kailangan pagtiwalaan mo rin yung sarili mo. If you feel secure about yourself, you will feel secure about your person as well. And trust, it will naturally come along guys, okay? So matutong magtiwala kahit ano pang status ng relationship nyo guys, kasi pag di kayo nagtiwala talaga puro duda, puro kuda, nako baka maging katapusan na ng relasyon nyo. Importante talaga yung pagtitiwala mga kapiksi, okay? Alright, and another message for you Leo is make the effort. Kailangan talaga ini-effortan yung relationship mga kapiksi, lalong-lalo na sa dasal, no? Minsan kasi hindi na napagdadasal yung relasyon, no? Nagbabase na lang sa kung ano yung na-experience. Pero yung dasal guys, pinaka-importante yun sa relationship ha. Bago pa sila dumating sa inyo, kailangan ipagdasal nyo na, and kapag nandyan na sila mga kapiksi, mas lalong kailangan nyo ipagdasal yung person nyo para magkaroon ng harmonious na relationship. And effortan nyo guys, no? Sa relationship naman 50-50 yan, 50% sa'yo, 50% dun sa person mo, pero at least yung 50% mo ibigay mo na yung the best, kasi yung sa person mo hindi mo naman yun makakontrol guys, no? So, always focus guys dun sa positivity na pwede nyong ibigay dun sa relationship para yun at yun din yung paulit-ulit nyong ma-experience sa inyong relasyon mga kapiksi. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kay Jan, Leo. Tingnan natin yung true feelings ng person nyo guys. Shuffle natin to. Abang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Leo guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating feelings, energy, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, pwedeng may ganyang element kayo sa inyong natal chart or yung person nyo, pwedeng ganyan yung kanilang zodiac sign. So, dito guys, nakikita natin na nagkakaroon kayo ng mga pag-aaway, no? Panlalamig actually sa pagitan yung dalawa. Feeling nyo, guys, yung person nyo, parang hindi sila committed sa inyo, no? Parang feeling nyo hindi sila seryoso. Marami kayong duda sa kanila, mga kapiksi. And yung person mo, guys, actually, kung pinagdududahan nyo yung person nyo, parang yung person nyo, pinagdududahan rin nila kayo kasi parang hindi mo nakikita sa kanila yung sincerity, hindi seryoso, mga kapiksi. For some of them, parang nakikita nyo na parang easy-go-lucky. So, kinu-question nyo sila. Kumbaga parang kinu-question nyo sa isip nyo kung seryoso ba sila, mahal ba talaga nila kayo, or what. And parang every time na binibring up nyo yung topic na yun, nag-aaway kayo ng person mo, mga kapiksi. And the more na nag-aaway kayo, the more na nanlalamig sa inyo yung person nyo. And the more na parang mas gusto nitong lumayo from you. Meron siyang tendency na magrebelde, mga kapiksi, no? Ibig sabihin ko ano yung ayaw mo, yun yung gagawin niya. Parang ganun yung personality niya. Ayaw niya ng kinokontrol, ayaw niya ng hawak sa leeg, ayaw niya ng nasasakal, mga kapiksi. And the more na ginagawa mo yun sa kanya, the more na nagre-rebelde siya. So, ganun. Meron siyang ganun klase ng personality, mga kapiksi. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Hindi ito makakontrol, guys. So, if you're trying to control your person, mas lalong magbabackfire siya sa inyo, mga kapiksi. And the more na pinapalaya nyo naman sila, the more na nagiging anxious naman kayo. Kaya lumalabas dito, guys, yung trust, no? Kasi kailangan nyo magtiwala sa kanya, although yung intuition nyo, iba yung sinasabi. Parang sinasabi ng intuition nyo na hindi nyo talaga sila mapagkakatiwalaan, mga kapiksi, pero malaki yung role ng trust dito sa relationship na to, guys. And yung iba sa inyo, guys, parang lumalabas din yung insecurities nyo kasi for some of you, parang mahilig magbarkada itong person nyo. Marami siyang tao sa paligid niya, mga kapiksi. Pwedeng mahilig siyang mag-inom, mahilig siyang makipag-socialize, pwedeng extrovert itong person mo. And mahilig siya sa mga ganyan. Pero the more na ginagawa niya yon, the more na nalulungkot ka, mga kapiksi. Pero mahal ka nitong person mo. Mahal ka nito, guys, pero hindi niya pinapakita sa'yo, mga kapiksi, kasi ayaw niyang hawakan mo siya sa leeg. Pero kabaligtaran yung iniisip mo sa kanya. Hindi mo iniisip na mahal ka niya, hindi mo iniisip na kumbaga parang nandun ka sa negative, mga kapiksi. Ibig sabihin, ang nakikita mo sa kanya puro duda, siguro hindi siya nag-e-effort, kaya ganun yung iniisip mo sa kanya. Pero deep inside nitong person mo, mahal ka nito and masaya siya sa'yo. Okay? Yun yung totoong intention niya. Pero hindi mo yung nakikita, mga kapiksi. Ang nakikita mo kasi sa kanya, yung puro away nyo, yung puro barkada niya. Kaya nga ito lumalayo sa inyo, mga kapiksi. Kaya siya lumalayo sa'yo kasi yung dinududa mo sa kanya, kabaligtaran ng totoong nararamdaman niya sa'yo. Kasi deep inside, yung person mo, mahal ka. Pwedeng guys, kaya siya lalong nag-iinom,
kasama yung mga barkada niya kasi pwedeng sinasabi niya sa mga barkada niya kung ano yung mga reklamo niya sa'yo dahil kumbaga, kung nagrereklamo ka, nagrereklamo din siya. Kasi parang hindi mo nakikita yung sincerity ng person mo. So, meron kayong block, mga kapiksi, meron kayong gap ng person mo na hindi kayo nagkakaintindihan, hindi na explain, hindi na papakita yung totoong nararamdaman. So, sayang itong pag-ibig na to mga kapiksi kung hindi siya nakikita kasi nabubulagan kayo, guys. Nabubulagan kayo ng puro duda, puro kuda dun sa person nyo. But if you try to look closely with your person loves you, guys. Okay? And ikaw, para sa kanya, ikaw yung source of happiness niya. Ibig sabihin, masaya siya sa'yo. Pero, baka hindi na. Lalo na kung palagi mo siyang inaaway. Siyempre, pag palagi mong inaaway, mapapalitan din yun ng inis, mga kapiksi. So, isave nyo yung relationship nyo hanggang kaya pa. Work on yourself, build your confidence, build your trust. Otherwise, baka mauwi sa wala itong relasyon na to, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Buno tayo ng isa pang card para sa inyong additional na message. Sa mga naka-resonate dito, guys, pwede nyo pakinggan yung pampawala ng balakid subliminal, no? Para maging priority kayo ng person nyo, mga kapiksi. At saka yung self-love, kasi kulang kayo sa confidence, guys. Kaya puro kayo duda dun sa person nyo. Okay? So, ito yung message para sa inyo, guys. Wala siyang karapatan na saktan ka. Don't allow them to. Kahit sino, guys, walang karapatan na saktan kayo. Okay? So, wag nyo silang hayaan na saktan kayo. Kailangan meron kayong boundaries, mga kapiksi. You have to learn to say no if feeling mo, diba? Sobrang na. If feeling mo talaga nananadyan, nananakit, tell them, no, na wala kang karapatan na saktan ako. And wag nyo silang hayaan, mga kapiksi. No, kumbaga bigyan nyo sila ng ultimatum. Yung iba kasi hindi yun ginagawa, no, hinahayaan lang nasaktan kasi takot sila na iwanan sila, mga kapiksi. Pero bakit kayo magdudusa, 'di ba? Kung hindi na kayo tinatrato ng tama, mga kapiksi, dapat mahal mo rin yung sarili mo. And ayun nga, mahalaga ka, importante ka, you're precious, you're important, you're a treasure, mga kapiksi, you're a gem. So, wag niyong hayaan na apakapangan kayo, kahit na asawa niyo pa yan, or jowa niyo pa yan, whatever. They don't have any rights, mga kapiksi. So, wag niyong hayaan na bumaba yung tingin niyo sa sarili niyo dahil lang sa ginagawa nila na mga ganon. Okay? Dapat you love yourself and you respect yourself, guys. So, yeah. Yan ang inyong mensahe, mga kapiksi. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kay Leo. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.